Anong araw ang naranasan natin kahapon sa Iran nang pinatumba ng Israel ang dalawa sa natitirang mataas na lider ng rehimeng Iranian? Ngayon may ulat tayong naririnig na napatumba na ang ministro ng intelihensya. Alam nating inaakusahan tayo ng mundo ng krimen sa digmaan. Dapat nating itigil ang pag-aalala sa opinyon ng pandigdigang komunidad maliban sa mga kakampi natin. Atakehin natin sila bago pa sila makaatake. Mauna tayo. Yan ang bagong pag-iisip ng mga Israeli. Anong araw ang naranasan natin kahapon sa Iran nang alisin ng Israel ang dalawang natitirang mataas na lider ng rehimen? Parehong pinuno ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad na namumuno sa digmaan at halos nagpapatakbo ng bansa mula nang mawala ang Ayatollah. Pangalawa, tinanggal natin ang leader ng Basij, ang Internal Security Force at Gestapo ng Islamic Regime na humaharap sa mga napoprotesta at responsabale sa masaker ng mahigit 30,000 noong Enero. Ngayon, sa pagsisimula ng broadcast, may ulat na natanggal na ang ministro ng intelihensya. Kaya matinding araw ito at marami tayong dapat pag-usapan. Ruthie, ano ang masasabi mo? Sige, una sa lahat, welcome sa Israel Undiplomatic. Ako si Ruthie Bloom at kasama ko si Mark Regev, gaya ng dati. Ang mahalaga doon ay hindi lang dahil pinag-uusapan ito ng lahat. Isa itong kamangha-manghang tagumpay. Pero alam mo, habang nakatutok ang buong mundo sa Iran, at tama lang naman, lalo na ang Washington. Isang issue na medyo naisasantabi ni Pangulong Trump, lalo na sa kanyang mga press conference, ay ang Lebanon. At ang IDF ay naglunsad ng limitadong paglusob sa lupa sa Lebanon upang suportahan ang mga pag-atake ng hukbong impapawid ng Israel sa mga infrastruktura ng Hezbollah at mga terorista. Ngayon, pumapasok na ang mga puwersa sa lupa. Tingnan mo, papasok na sa labanan ng mga kabataang lalaki na yan. Hinaharap nila ang matatag at delikadong kalaban kahit humina na dahil sa mga nangyari. Sa kabila nito, malungkot mang isipin, may ilan sa kanila na maaring mamatay o masugatan. Pero pansinin ang tapang at diwa nila sa pagpasok sa labanan. Alam nila na mahalaga ang misong ito. Batid nila ang nagawa ng Hezbollah at ang pagpapadala ng rocket ito sa mga bayan ng Israel. Alam nila na ang Hezbollah ay isang malupit na kalaban na kailangang tuluyang talunin. Sa tingin ko, mahilig talaga ang buong Israel mag-debate at magtalunan sa politika at iba pang issue. Pero sa isyong ito ng tuluyang pagpuksa sa Hezbollah, merong matibay at malawak na pambansang pagkakaisa, gaya na nakikita natin. Naunawaan ng mga kabataan lalaking naglilingkod sa militar kung bakit nila kailangang magtagumpay. Dahil ang tagumpay nila ay kaligtasan at seguridad para sa Israel. May ilan pa ring nagsasabing naranasan na natin ito dati at walang nagbago. Nagkakamali sila dahil nagbago na ang lahat. May pagkakataon tayong baguhin ang realidad sa Lebanon na di natin nagawa dati. Una, dahil inaalis natin ngayon ang Iran sa usapan, sa equation. At ang Iran, kung walang suporta nito sa Hezbollah, tulad ng pinansyal na suporta, logistik na suporta, diplomatikong at politikal na suporta, pagsasanay at mga armas. Kung wala ayon, hindi muling mabubuo ng Hezbollah ang sarili nila tulad dati. Sa katunayan, kung wala ang aktibong suporta ng Iran, nasa alanganin talaga ang Hezbollah. Nasa alanganin na sila dahil sa mga naunang dagok na ibinigay ng Israel sa kanila at dahil din sa mga pagbabago sa Syria. Dahil sa pagbabago sa Syria, nawala ang land bridge nila papuntang Iran na dati daan ng kanilang supply. Mayroon naputol na ang suporta ng Iran sa Hezbollah at determinado ang mga sundalong Israeli na talunin sila, umaasa akong nasa makasaysayang sandali tayo na magpapabago sa takbo ng laban.
Oo, tama ka. Nabanggit mo ang pagkakaisa ng mga Israeli, pero may mga issue pa rin pinagtatalunan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumunod. May mga Israeli na nagsasabi, tinan mo, wala namang saysay na gawin ito. Hindi natin matatalo ang Hezbollah dahil, alam mo, itong mga jihadist na ito, hanggat nananatili silang buhay, para sa kanila, panalo na yon. Kaya may mga nagsasabi na walang paraan para talunin sila, maliban na lang kung talagang sasakupin mo. Hindi lang ang Timog Lebanon sa pamamagitan ng militar, kundi marahil pati na rin sa sibilyang paraan. Dahil lahat ay nag-uusap tungkol sa tinatawag na kasunduan ng tigil putukan na ginawa ng Israel sa Lebanon at ang Lebanese Army sana ang magtitiyak nito. At nanatili ang Israel sa 5 lugar sa Timog Lebanon at may kalayaan silang kumilos agad kapag may natukoy na banta ng terorismo. Ganyan na ang nangyayari nitong mga buwan. Ang problema ay ito. Pinag-uusapan natin ang hanggang Ilog Litani, mga 20 kilometro o higit pa mula sa hangganan ng Israel. Ito ang problema. May rocket launcher pa sa hilaga niyan. Kaya may tanong kung sapat na ba yon? Dahil kahit magawa iyon at mapaatras natin ang Hezbollah, ibig kong sabihin palayo pa sa hilaga mula sa hangganan ng Israel, may mga rocket pa rin sila. Winawasak ng Air Force ang mga launcher, terorista at kanilang infrastruktura na napakahalaga. Pero kasabay nito, sinasabi ng presidente ng Lebanon na, alam mo, baka makipag-usap kami sa Israel. Gagawa kami ng isang kasunduan. Sawa na kami sa Hezbollah. Pero, gaya ng alam nating dalawa, hindi niya talaga ibig sabihin yon. O baka gusto niya, pero wala namang bisa dahil punong-puno rin ng mga miyembro ng Hezbollah ang Lebanese Army, pati na rin ang gobyerno. Kaya naman, wala talagang paraan na ang Lebanon ang magbabantay nito para sa Israel. Tanging ang Israel lang ang makakagawa nito. Mapupunta pa tayo sa ibang usapan, pero gusto ko munang marinig sagot mo dyan. Kaya sasagot ako at sasabihin ko kung saan ako sang-ayon at kung saan ako hindi sang-ayon. Sa ground forces sa Timog Lebanon, ang pangunahing layunin ay sirain ang infrastruktura ng Hezbollah doon, tama ba? At kailangan ninyong tandaan na ang mga Israeli, at lalo na ang mga taong nakatira sa Hilaga, namuhay sila sa takot sa isang uri ng pag-atake na parang sa Gaza, tulad ng naranasan natin noong 7 ng Oktubre. Kung saan ang elite unit ng Hezbollah na Radwan ay tatawid sa hangganan at papatay, gagahasa, pupugutan ng ulo at magmamasaker tulad ng ginawa ng Hamas. Ang mga ground forces sa Timog Lebanon nililinis ang lugar para maiwasan mangyari yon. Tama ka sa usapan tungkol sa mga misil na pwedeng iputok mula hilaga ng Litani. Una sa lahat, kaya naming wasakin ang mga ito at ginagawa na namin ito. Pero hindi namin kayang ganap na alisin ang banta. Noong nga sa gobyerno pa ako, wala akong pinakabagong impormasyon. Pero naalala kong sa mga talakayan, sinabi nila na ang Hezbollah ay may 150,000 na mga rocket, mahigit 150,000 na mga rocket. May kakayahan silang magpaputok ng literal na libu-libong mga rocket sa loob lamang ng isang araw. Ngayon, ang Hezbollah ay nagdudulot sa amin ng problema. Alam mo, hindi maganda na ikaw ang tinatamaan, lalo na ang mga tao sa hilaga. Nagpapaputok sila ng ilang dosenang rocket pero anino na lang sila ng dati nilang lakas. Tayo ang panalo rito. Kailangan natin ng tiyaga gaya ng sabi ng punong ministro kahapon. Wala itong mabilisang solusyon. Pero walang duda na tama ang direksyon natin. At gusto kong bigyan kayo ng isa pang dahilan kung bakit sa tingin ko ay maaari tayong maging positibo. Una sa lahat, tama ka, iba na ang pananalita ng gobyerno ng Lebanon ngayon kumpara dati at madali lang magsalita. Pero ang katotohanan na nagsasalita sila sa ibang paraan na gusto nilang magkaroon ng direktang pag-uusap sa Israel, na gusto nila idineklara nilang iligal ang military wing ng Hezbollah at sinasabi nilang kailangan nilang tanggalan ng armas at iba pa. Ngayon, totoo na hindi pa nila ito tinutupad. Ang simpleng katotohanan na nagsasalita na sila ng iba ay patunay na nagbabago ang sitwasyon sa Lebanon. Palaging sinasabi ni Trump na ang Iran ay isolated at ang Iran ay isolated, pero pati na rin ang Hezbollah ay isolated. Ang Hezbollah ay humaharap sa matatag at lalong makapangyarihang Israel. Ang Hezbollah ay humaharap sa Estados Unidos na ngayon ay nagbigay ng pahintulot sa Israel na pumasok at kumilos doon, hindi tulad ng dati. Pangalawang punto, ang Hezbollah ay isolated sa loob ng Lebanon na hindi pa nangyayari noon. Karamihan sa mga Lebanese ay hindi Shia Muslim. Kristiyano Druze at Sunni Muslim sila,
Nagkakaisa silang tutol sa Hezbollah, sinasabing ikaw ang nagdala ng kamatayan at pagkawasak sa Lebanon. Panahon na raw para tumigil ka bilang ekstrukturang militar, ayon sa kanila at kanilang paniniwala. Kapag nakikita natin ang mga napilitang lumikas pahilaga dahil sa panganib ng Hezbollah, sinisisi nila ang Hezbollah. Karaniwan nilang sinisisi ang Israel pero ngayon mas itinuturo na nila ang Hezbollah. At panghuli, sa loob ng Shia community na base ng Hezbollah, may mga lamat na rin. May ilan nang nagtatanong, Hezbollah, ano ang ginawa mo? Mas mahina na ngayon ang Hezbollah kaysa dati. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, tulad mo, ako'y napakaduda rin sa pamahalaan ng Lebanon, pero ibibigay ko sa iyo ang posibleng senaryo na maaring gumana dito. Habang pinapahina ng Israel si Hezbollah, laging mas makapangyarihan si Hezbollah kaysa sa pamahalaan ng Lebanon. Habang pinapahina ng Israel ang Hezbollah, darating ang panahon na kayang harapin ng pamahalaan ng Lebanon ang Hezbollah. Kailangan namin gawin ang maruming trabaho. Kailangan naming isugal ang buhay ng aming mga sundalo. Kailangan naming gawin ito. Sa huli, gagawa tayo ng realidad na magpapahintulot sa pamahalaan ng Lebanon na gawin ang gusto nila pero hindi nagagawa. Huling sasabihin ko, bago ako magsalita ng marami at di ka makasagot ay tungkol sa Syria. Wala kaming ilusyon tungkol sa bagong leader sa Damasco na dating jihadi, pero galit siya sa Hezbollah. Meron siyang mahabang alaala niya sa lahat ng dugo na idinulot ng Hezbollah sa kanyang bansa at laban sa kanyang mga tao. Hindi ako magugulat kung makita mong kumikilos ang Syria laban sa Hezbollah sa silangang Lebanon kung saan wala ng mga puwersang panlupa ng Israel. Kaya naman alam mo, napapalibutan ng Hezbollah sa loob. Israel mula sa timog, Syria mula sa silangan. Ang Hezbollah talaga ay nasa, ano nga ulit ang tawag nila? Saan nga ba si Custer sa Little Big Horn? Oo, ito na ang sandali nila na haharapin nila. Hindi ito matatapos agad-agad, alam mo yun, sa isang iglap lang. Pero nasa tamang direksyon tayo at napakaganda ng takbo nito. Sige, makinig ka, hindi naman ako tutol sa'yo. Karaniwan akong optimistiko tungkol sa hinaharap. May mangyaring ilang bagay. Ngayon, si Pangulong Trump ay talagang humiling sa Syria na makialam at tumulong at pumasok sa silangang Lebanon. Hindi naman ako masaya na may mga puwersang Syrian doon. Isa pa yung lugar na kailangan nating bantayan. Ang problema ko ay tungkol sa determinasyon at pati na rin sa buong konsepto ng pakikidigmang Israeli na nakita nating talagang tinamaan noong 7 ng Oktubre. At tinatawag natin itong konseptya. Maraming aspeto ang konseptya, pero isa sa mga ito, sa tingin ko, ay ang mga ugat nito. Mulay, maraming aspeto ito. Isa sa mga pangunahing ugat nito ay ang ipinagmamalaking kadalisayan ng sandata ng Israel. At meron tayong tinatawag na doktrina ng kadalisayan ng sandata sa hukbong sandatahan ng Israel na ginawa ni Professor Asa Kasher na talaga namang kahihiyan para sa Israel. Sa puntong ito, dahil ang nakita natin ay ang buong doktrina ay hindi mo dapat saktan. Nagagawin mo ang lahat ng makakaya mo para hindi saktan ang mga sibilyan, ang populasyon ng kalaban. Na maganda naman, lahat ng Israeli ay sang-ayon dyan. Pero sumobra na ito. May mga matitinding aspeto doon na ang buong punto natin ay kailangan nating maging sobrang moral na umabot na sa puntong. Naalala ko, maraming taon na ang nakalipas tuwing isa sa 4 kong anak ay papasok na sa militar. Ang sinasabi ko sa kanila bago sila umalis ay, mas gugustuhin ko pang dalawin kayo sa kulungan, sa military prison, kaysa sa sementeryo. Umabot sa punto na parang kailangan ng mga sundalo magdala ng libro ng batas para malaman ang pwede at bawal gawin. Napaparusahan sila sa mga bagay na hindi naman war crime sa ibang sitwasyon, kundi para lang sa sariling kaligtasan. At isa ito sa mga bagay na sa tingin ko ay ilang dekada na nating sinasabi sa Lebanon, wala kaming galit sa inyo o sa inyong mga tao. Kay Hezbollah lang ito. Ang mga tumpak na pag-atake ay nagdulot ng panganib sa amin. May isa pa kaming kasama, pero di ko nababanggitin kung sino. Isang ministro ng depensa na dating chief of staff ng hukbong sandatahan na talagang nagmalaki na mas handa siyang ilagay sa panganib ang sarili niyang mga tropa para lang maprotektahan ang mga sibilyan ng kalaban. Ngayon, kailangan matapos na ang doktrinang yan.
Makikita natin na inaakusahan tayo ng mundo ng mga krimen sa digmaan, habang tayo ay binababagsakan ng mga cluster bomb warheads mula sa mga ballistic missile na pinapaputok sa atin. Tahimik ang internasyonal na komunidad. Walang pahayag tungkol dito mula sa Iran o Hezbollah. Kaya dapat nating itigil ang pag-aalala sa sasabihin ng internasyonal na komunidad maliban sa mga kakampi natin. Dahil ang totoo, ayokong malagay sa panganib ang ating mga sundalo, pero talagang hindi ko gusto. Ang ating bayan, para maprotektahan ito, pasensya na, pero kailangan nating itigil ang sobrang pag-iingat na ito. Kailangan natin sabihin sa mga Lebanese, pumili kayo, tulad ng sabi ni Trump sa Europa. Gawin ninyo ang parte ninyo, kasi kung hindi, mamamatay kayo. Ayaw naming mangyari yan sa inyo. Kaya nga sinasabi namin sa kanila, pakiusap, umalis kayo dyan dahil aatake kami. Hindi. Kailangan nating iparating ang mensahe na ayaw naming syaktan kayo, pero gagawin namin kung kinakailangan. Mas mabuti pang kumilos na kayo, gawin ang parte ninyo at labanan ang Hezbollah. Kung hindi, kayo ang magiging target at wala na kaming kasalanan doon. Tungkulin namin ito para sa kaligtasan ng aming mga mamamayan. Kaya malinaw na sangayon ka kay Amerikanong kalihim ng digmaan Pete Hegseth na nagsabing matagal na tayong may woke na hukbo. Sa tingin ko, tama ka. Ayokong masangkot ang mga sundalong Israeli sa mga krimen sa digmaan. Oo, wag naman sana mangyari. Pero ang idea na kailangan nating isugal ang ating mga tao at bigyan ng prioridad ang sibilyang populasyon ng kalaban kaysa sa atin, sa tingin ko hindi yon lohikal. Hindi yon lohikal. At ang ideya na isugal ko ang buhay ng mga sundalo dahil sa pag-aalala ko, tingin ko hindi pa yon nangyari noon. Mali rin asahan na gagawin yon ng Israel. Kung nagkamali man tayo noon, alam mo na, impyerno ang digmaan. Mahirap ito. Gusto nating maging desisibo ang digmaan. Gusto nating protektahan ang ating mga tao. Mas gusto natin ang mas tiyak na digmaan dahil mas mabilis matatapos at mas maraming buhay ang maliligtas. At sanayon ako sa lahat ng yan. At sanayon din ako sa iyo tungkol sa konsepsya. Gaya ng sabi mo, na yon ay Oktubre 7, 2023 ay naging mahalagang punto ng pagbabago. Sa maraming taon, hinayaan natin ang mga banta sa labas ng hangganan, lalo na kung pag-uusapan ang Iran. Hinayaan natin lumala basta tahimik ang lahat at sinabing kung tahimik, tahimik. Pumibili tayo ng oras. Malinaw na nangyari yon sa Gaza kung saan ginamit ng Hamas ang katahimikan sa loob ng maraming taon para bumuo ng matinding makinaryang militar. Nang inisip nilang tamang panahon na, inatake nila tayo at sa kasamaang palad, nagtagumpay silang mabagsik at malupit. Pumatay sila ng 1,200 Israeli at iba pang mga dayuhang nasyonal noong Oktubre 7, 2023. Sabi natin, kung tahimik, mananatiling ganon. Sa tingin ko, para maintindihan ng ibang bansa ang Israel, dapat din ang malaman na mahalagang pagbabago para sa Israel ang Oktubre 7. Ngayon, kapag nakita namin ang mga taong ayaw sa amin at nagbabantang sirain kami na kumukuha ng armas at naghahanda, aatakihin na namin sila bago pa nila kami maunahan. Ito na ang bagong pag-iisip ng mga Israeli. Yan ang nangyayari sa Iran, yan din ang nangyayari sa Hamas, yan din ang nangyayari sa Hezbollah. Hindi namin hahayaan na lumala ito. Tapos may mga nagmamagaling sa Amerika, Israel at Europa na nagsasabing hindi ka naman nila inatake. Pasensya na. Kung hihintayin ko pa silang umatake muna sa akin, huli na ako. Gusto ko unahan sila bago pa nila tayo atakihin. Para sa mga eksperto sa batas na simple mag-isip, hindi pa sila gumagawa ng krimen, kaya paano mo sila aatakihin? Hindi ganon. May mga armas sila. Sabi nila gusto kong patayin at naniniwala ka naman. At sa tingin ko, doon tayo ngayon. Doon ang Israel. Ang pakiramdam ko, doon din si Trump. Oh, ganun nga. Sa tingin ko, dapat maintindihan ng mga tao yon. By the way, hindi lang dahil may mga armas sila at sinasabi nilang gusto kanilang patayin. Alam ng Israel ang tungkol sa mga aktwal na operasyonal na plano, nalaman nila ito sa Gaza at sa Lebanon. Alam ito ng hukbo. Ngayon, kailangan nating linawin ang kaibahan ng ating mga sundalo sa pinuno ng hukbo, mga hepe ng staff at sa buong sistema, okay? Tulad sa Amerika, nakita nating maraming woke na nangyayari ron at pag-uusapan din natin ito mamaya.
Isa sa pinakamalaking pagkakamali ay hindi lang na ang kalaban ay patuloy tayong inaakit sa, okay, gusto natin ang katahimikan. Kaya nung nagsasanay sila para sa Oktubre 7 at nakita natin ito at alam natin ito, sinabi natin, okay, isa lang yan sa mga problema. Hindi na natin sila gustong lalong galitin. At sa sobrang ayaw natin, nung gabi ng Oktubre 6 sa kalagitnaan ng gabi. Isa sa mga bagay na lumalabas ngayon ay na sinabi namin na ayaw naming magsimulang maghanda na pumasok sa Gaza dahil kapag nakita ng Hamas na naghahanda kami, aatake sila. Sige, yun ang iniisip ay ayaw naming makita ng Hamas na may ginagawa kami dahil isipin nila, nako, mag-uumpisa na ang Israel kaya mauuna na kami. Iyon ay isang hangal at sa huli ay naging masamang desisyon. Sige, hindi naman yon sinadyang masama. Naging ganon dahil sa lahat ng pagpatay, panggagahasa at pagdukot. Sige, naging napakalaking kapahamakan ang desisyong yon. Nakikita natin ang mga bakas nyon kaugnay sa Hezbollah. May ikukwento akong isang interesante nung isang gabi. Siguro 2 gabi na ang nakalipas. Isa pa, nagpaplano ang Hezbollah na maglunsad ng malalaking pag-atake buong gabi. At nagpasya ang hukbo at ang Homefront Command na huwag sabihin yon sa amin. Totoo, tuwing may paparating na rocket, may alerto o sirena. Nagdesisyon sila, isang sinadyang desisyon na huwag ipaalam sa publiko na mangyayari ito. Hinala kami 2 dahilan. Una, sabi nila ayaw nilang magdulot ng takot. Nakatawa-tawa naman. Oo, pasensya na. Pero kung may ballistic missile na nakatarget sa'yo, natural lang kabahan ka, pero siguradong tatakbo ka sa bomb shelter mo. Yung isa pang dahilan ay para hindi malaman ng kalaban sa Iran at sa Lebanon, para hindi nila malaman na alam natin ang mga plano nila dahil maglulunsad tayo ng isang uri ng preemptive strike. Naging sakuna yon dahil tumakbo ang mga Israeli sa bomb shelter at inatake ng Hezbollah. Pero galit ang mga tao at tama lang dahil hindi tayo sinabihan. Anong klaseng sistema yon? At parang nagpapaalala ito ng lumang konseptya. Pasensya na, sinasabi mo sa kalaban na pupuntahan mo siya, pero hindi mo sasabihan ng mga tao sa sarili mong bayan na aatakehin sila buong gabi. Kaya talagang nakakagalit yon. At bilang resulta, kahapon ng hapon, paulit-ulit na sinabi ng hukbo at ng Homefront Command. Lumabas sila sa Ire at sinabi na ngayong gabi, nagpaplano ang Hezbollah na magsagawa ng magkasanib na operasyon. Iran at Hezbollah magpapakawala ng mga rocket mula doon at mula rito, mga missile, ibig kong sabihin, mga ballistic missile, at nagbabala sa publiko. Magiging masama ang gabi. Magiging masama ang gabi. At nagbabala sila. At hindi lang sila nagbabala, kundi sa telebisyon, tulad ng text sa ibaba ng screen, alam mo, babala. Alam mo, maglulunsad ang Hezbollah dahil sinabi ng publiko, paano nyo nagawa sa amin yon? At kaya, oo, nagkaroon ng matitinding pag-atake buong gabi sa gitna ng bansa. Pero karamihan ay sa Hilaga. Talagang naawa kami sa mga taong nakatira doon na halos walang oras. Siguro 1 segundo lang para makapasok sa bomb shelter nila. Isa itong sakuna. Pero kaya nga kailangan nating maghangad ng ganap na tagumpay. Ang pagkatalo ng kalaban at tagumpay para sa Israel. Kailangan natin gawin ito dahil hindi pwedeng ganoon ang buhay ng mga tao. Talaga mahirap para sa mga tao sa hilagang Israel na halos wala ng oras. Nasa gitna tayo ng bansa, di ba? May natatanggap kaming babala bago tumunog ang sirena. Minsan may 5 o 3 minutong palugit para makapaghanda. Galing lang sa Iran. Hindi mula sa Hezbollah. Tama. Bibigyan ka ng sirena at may 1.5 minuto para makarating sa bomb shelter. Sa Hilaga, wala nito ang mga tao. Kagabi, nakita ko na umabot hanggang Hadera at ibang bahagi ng Haifa area ang mga missile mula sa Hilaga. Pero tandaan mo at kailangan talagang tandaan dahil sa lahat ng ginawa natin itong nakaraang 2 taon, pwedeng-pwede sanang makapatay ng maraming Israeli ang Hezbollah sa Tel Aviv at sa buong bansa. Kahit nahihirapan ng mga tao sa Hilaga, mababa pa rin ang namamatay dahil sa Hezbollah. Dahil ito sa ating depensa at opensiba na nagpapahina sa kakayahan nilang manakit sa atin.
At alam mo, gusto ko nang lumipat sa Iran ngayon kung papayagan mo. Pero isang palatandaan na nagkakaisa ng Israel matapos ang Oktubre 7 ay ang ginawa natin kahapon, na nagkakaisa ng Israel mula noong Oktubre 7 ang ginawa natin kahapon sa Iran. Noong unang gabi ng digmaan, nang napatay natin ang 40 leader kasama si kataas-taasang pinuno Khamenei, nagdulot ito ng pagkabigla at sorpresa sa kanila. Kaya nating patumbahin ang de facto na leader ng Iran, si Lara Gini. Anong ulit pangalan niya? Lara Gini. Larijani. Pasensya, hindi talaga ako magaling mag-Persian, di ba? Na pinuno ng kanilang kataas-taasang konseho ng militar, okay? Kataas-taasang pambansang konseho ng seguridad. Hindi ko alam kung ano ang tawag nila doon. At si Soleimani. At si Soleimani na nasa Basij, kasama ang kanyang pangalawa at iba pang tao. Kapag alam nilang hinahanap natin sila pero nagtatagumpay pa rin tayo kahit walang elemento ng sorpresa, pinapakita nito kung gaano tayo ka-epektibo ngayon. Ipinapakita nito ang kalagayan ng Israel at ang bagong realidad matapos ang Oktubre 7. Makikita natin ang mga taong naghanap sa atin. Gaya ay sinabi ko, may ulat na ngayon na napatumba natin ang pinuno ng Ministry ng Intelihensya. May isa pang ulat na napatumba natin ang pinuno ng Islamic Jihad na naninirahan sa Tehran. Alam mo, masayang-masaya dahil ang mga Iranian ang kanyang taga-suporta at taga-pondo at iba pa. Matindi ang ganti ng Israel. Saan ito patungo? Ngayon, tungkol sa Iran. Sa tingin ko, patuloy nating pahihinain at titirahin ng matindi ang Iran. At gusto kong magbigay ng paghahambing dito sa Lebanon. Sinabi ko dati habang pinahihina ng Israel ang Hezbollah, baka magawa na ng mga tao at gobyerno ng Lebanon na harapin at talunin ang Hezbollah. Sa tingin ko, yun din ang parehong sitwasyon pagdating sa Iran. Pahinaan ang command and control, pahinain ang rehimen, tanggalin ang mga leader at bigwasan ng matindi ang napakasamang internal security force, ang Basij. Tama? Sabi ko nga, para silang Gestapo, trabaho nilang patayin ang mga nagpo-protesta. At pinibigyan mo ng kumpiyansa ang mga tao na kapag sila ay nakalsa, ang kalaban nila ay isang tigring papel at hindi isang makinang pamatay. Ngayon, hindi ito madali dahil nakita natin kung ano ang ginawa ng makinang pamatay na yon noong Enero. Alam natin na nagdiwang ang buong Iran matapos nating alisin ang masasamang taong ito kahapon. Tunay na masaya ang mga tao at parehong sina Trump at Netanyahu ay nagsabi sa mga tao ng Iran, manatili muna sa bahay, manatiling ligtas. Pero darating ang panahon na sasabihin nila na yon nasa mga tao ng Iran ng tungkulin para gawin ang kanilang trabaho. Posible na magpapatuloy kaming tumulong sa kanila sa paanuman. Pero yan ang punto kung saan nararamdaman nilang sapat ng napahina ang rehimen. Napahinang parang natanggalan ng pangil kaya maaari na nilang suungin, ngunit panganib pa rin ang lumabas sa kalsada para magdala ng pagbabago. Sa totoo, maganda ang punto mo. Tumutulong din sila sa atin. Paano sa tingin mo nakuha natin ang maraming impormasyon kung paano tutukan ang pinuno ng Basij at ang punong tanggapan, hindi lang ang leader ng Basij? May mga punong tanggapan ng Basij sa buong Iran. Malaki talaga ang Iran, hindi tulad ng Israel. At may mga outpost ng Basij sa buong bansa at tinatarget natin ang mga iyon. Kaya oo, nakapatay na tayo. Ewan ko, daan-daan na siguro sa kanila. Pero marami pa rin. Ngayon, isang bagay na gustong sabihin ng mga Israeli ay, oo, pero magkakaroon ulit ng bagong leader. O, pinaslang nyo na ang mga ito, pero magkakaroon pa ng iba. Ngayon, totoo yan sa mga jihadi. Dahil para sa kanila, panalo na kung may natitira pa sa kanila, kahit kaunti na lang. Alam mo yon? Pero wag nating kalimutan na habang ginagawa ito ng Israel, ang Estados Unidos, ito ang napakaganda sa pinagsamang operasyong ito. Tinututukan ng Estados Unidos at Israel ang iba't ibang paraan ng pagpapatumba sa Iran. Sa Lebanon, Israel lang ang kumikilos, walang ginagawa ang Estados Unidos. Pero pagdating sa Iran, pansinin mo, alam na natin yan ngayon. Nagpadala si Pangulong Trump ng isang barkong pandigma na may daan-daang mga marinong sundalo sa lugar. Dahil nagbabanta siyang sakupin o wasakin ang isla ng Karj. Kung tama ang pagbigkas ko, doon matatagpuan ang karamihan ng infrastruktura ng lanis ng Iran. At alam natin na nangyayari yon. At ang Estados Unidos ay nagbabanta rin sa mga bansang Europeo na, sabihin na nating, nanatili lang sa gilid habang sinusubukan ng US na panatilihing bukas ang Strait of Hormuz. Maraming kaganapan sa Estados Unidos bilang nangungunang superpower.
At dahil si Trump ay talagang matatag tungkol dito at hindi nagpapatalo sa mga demokratiko o sa mga woke rights sa Partido Republikano. At pag-uusapan natin yan tungkol sa isang nakakagulat na pagbibitiw kahapon. Mula sa kanyang administrasyon na siya ay matatag at determinado. At hindi siya nagpapadala sa mga pressure ng mga taong nagsasabing, "Nako, magiging isang kumunoy ito tulad ng sa Iraq, tulad ng sa Afghanistan." Sabi niya, magiging mabilis ito at tatagal hanggat kailangan. Hindi rin siya malinaw sa takdang panahon. Parang sinasabi ni Netanyahu at ng hukbo na kung Israel ang masusunod, pwedeng tumagal pa ng ilang buwan ang labanan. Hindi malinaw kung sa Lebanon o Iran. Hindi ko rin alam kung pwede pa tayong magpatuloy, lalo na sa Lebanon. Siguradong sigurado sa Lebanon, siguradong sigurado. Baka ang tinutukoy nga ay Iran din. Sa tingin ko, sinasadya ni Trump maging malabo tungkol sa tagal para bukas ang mga opsyon niya. Sigurado rin ako mahusay siyang makipag-ugnayan. At para hindi ipaalam sa kalaban. Ang isang bagay na sinasabi nila ay, gusto mo bang sabihin namin sa'yo, sabihin sa press kung ano ang ginagawa namin? Hindi. At saka, nung sinabi mo na ayon kay Pete Hegseth, nagdesisyon si Trump na palitan ang Departamento ng Depensa ng Departamento ng Digmaan. Hindi pa ito dumaan sa Kongreso at opisyal na nababago. Pero tinatawag na nila itong ganon. Maraming Israeli ang nagsabi, oo, alam mo, ang Israel Defense Forces, sapat na yon para magsabi ng lahat. Ipinapakita nito ang kanilang dating pag-iisip. Siguro, pwede rin tayong magpalit ng pangalan. Di ako sigurado kung pabor ako, pero ibang usapan na yon. Pag-usapan na natin ang pagbibitiw ngayon. At ako ay, ano nga ba ang tamang salita? Nadismaya ako sa dami ng ulat tungkol sa sigalot, lalo na sa pagbibitiw, dahil minsan naririnig ko siyang tinatawag na pasipista, itong si Joe Kent. Naalala ko siya kasi Kent din ang sigarilyo ng nanay ko noon, kaya madali ko siyang matandaan, di ba? Na inilalarawan siya bilang isang uri ng pasipista na parang hindi niya naiintindihan, alam mo na, at kung ano-ano pa. Ano ba talaga ang totoo? Ngayon, may ilang tao na nag-uulat tungkol dito. Itong lalaki, bahagi siya ng administrasyon, pero may mga rasistang at anti-semitikong pag-uugali siya. At dito, masaya akong wala na siya, tama? May kritisismo ako at ikaw ay ipinanganak sa Estados Unidos. Hindi ako ipinanganak sa US, pero sa tingin ko magaling si Pangulong Trump dito, tama ba? Critical ako sa kanya dahil sa simula pa lang ng kanyang administrasyon, may mga tao siyang kinuha na may rasista at antisemitikong pananaw sa mundo. Maaring kasama rin sa koalisyong MAGA ang ilan sa mga tao ito. Sana matapos na ganito at hindi na payagang manatili sa posisyon ng impluwensyang mga taong ito. Tingnan mo, wag nating kalimutan na si Joe Kent, una sa lahat, ay nagsilbi ng 11 beses sa Iraq. Kaya alam mo, isa siyang bayani ng digmaan at lahat ng iyon. At hayaan mo akong magbigay ng kaunting background dahil siya, na 1 taon pa lang ang nakalipas, ay kinumpirma ng Senado ang kanyang pagkakatalaga bilang pinuno ng kontra-terorismo. Okay? Itinago niya ang mga ideya niya sa Senado at nagsinungaling, maliban na lang kung nagbago siya ng isip. Pero ang sinabi niya ay, oo, banta ang Iran at ipagpapatuloy ko ito at lahat ng mga bagay na ito. At siya pa nga, may mga tweet siya o mga pahayag niya noong 2020 kung saan sinabi niyang para lahat ito sa Israel at lahat ng mga bagay na ito, sige. Kaya una, bigyan muna natin ng benepisyo ng pagdududa si Trump na hindi niya nakita na taga-suporta siya ng neo-Nazi. Ang isa pang bagay ay ito, totoo na ang mga groypers, mga incel at mga taga-suporta ng neo-Nazi sa Amerika ay kadalasang bumoboto kay Trump. Totoo yan. At kilala natin si Tucker Carr. Si Carlson ay malaking bahagi, alam mo na, ng inner circle ni Trump. Pero ang alam din natin ay tinanggihan sila ni Trump. Nagsalita siya, salamat sa Diyos, at sinabi, hindi yan ang ibig sabihin ng MAGA. Tinututulan ko ang anti-Semitismo at ang mga taong tulad ni Tucker Carlson, Megyn Kelly at Candace Owens. Sabi niya, hindi, sa totoo lang, mga tanga kayo, hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Pakiramdam ko malapit nang umalis si Tulsi Gabbard, pinuno ng pambansang intelligence dahil naging boss siya ni Joe Kent. At sinabi niya 1 taon na ang nakalipas, hindi banta ang Iran.
Tapos, kinailangan niyang bawiin yon. Parang, seryoso ka ba? Kaya sabi mo, sila ang namumuno. Kaya nililinis ni Trump ang hanay na mahalaga. Nagkamali siya. Sinabi mong mahina si Kent, pero bakit mo pa rin siya inilagay sa posisyon na yon kung ganoon ang tingin mo sa kanya? Pero sige, at least napipilitan si Trump na tumayo laban sa bahaging yon ng MAGA paulit-ulit. At ginagawa niya ito ng tuloy-tuloy. Gusto ko lang magdagdag ng isang punto tungkol kay Joe Kent na kung paano natin nakikita ang pagkakapareho ng matinding kaliwa at matinding kanan. Ang unang asawa ni Joe Kent ay napatay sa isang pambobomba ng ISIS, isang suicide bombing ng ISIS sa Syria. Isa siyang miyembro ng militar. Noon ay nakikipaglaban ng US sa Syria. Ngayon, sinisisi niya ang Israel sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sabi rin niya na hinatak ng Israel ang Amerika sa digmaan sa Iraq na malaking kasinungalingan. At ngayon, sinasabi niya na ang Iran ay hindi banta at pinipilit lang ng Israel. Hinikayat ng Israel si Trump na ang Iran ay isang uri ng banta. Nagbanggit siya ng shocking na bagay sa resignation letter niya. Mabuti na lang at lantad na ito ngayon. Sabi nga ni Mark Levin, bibigyan niya ng 2 araw bago lumabas si Kent sa podcast ni na Tucker Carlson at Candace Owens. Sa tingin ko, inimbitahan na rin siya. Pero ang kasalukuyan niyang asawa, yung una niyang asawa, ang namatay noong 2011. Ang kasalukuyan niyang asawa ay isang radikal na dulong kaliwa. Ayan na, nakakaroon ng pagkikita ang dulong kanan at dulong kaliwa at nakikita natin itong nangyayari. At umaasa lang ako na si Trump. Ibig kong sabihin, malinaw naman si Trump tungkol dyan na hindi siya panig sa mga taong yon. Gusto ko na sabihin ito, nabanggit mo ang problema sa transatlantic na relasyon ng mga Europeo at Amerikano. Sa totoo lang, ano bang sinasabi ni Trump? At binubuod ko lang, syempre, kahit hindi mo talaga mabubuod si Trump dahil napaka-Trumpian ng mga sinasabi niya. Oo, pero itong mga bansang tinulungan nating protektahan mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig sa buong panahon ng Cold War, iniligtas natin sila noong ikalawang digmaang pandaigdig at patuloy natin silang pinoprotektahan mula noon. Nandiyan tayo para sa kanila, pero wala sila para sa atin kapag kailangan natin, lalo na ngayon. Sabi ng mga Europeo, lalo na ng Briton, marami silang sundalong lumaban at namatay sa Afghanistan bilang depensa nila. Sinasabi niya ang totoo at napag-usapan na natin dati na mula sa pananaw ng MAGA, sila ay nakikinabang lang, tama? Ayon kay Trump, gumastos tayo ng bilyon o trilyon para ipagtanggol at protektahan ang mga Europeo, Hapon, Australia o Timog Korea. Gumastos kami ng bilyon para sa kaligtasan ninyo. Dahil kami ang gumastos, lumago ekonomiya ninyo at naging kakumpetensya namin. Ganyan mag-isip si Trump, di ba? Yan ang pananaw niya. At dito, sa tingin ko, at ito ang sinasabi ni Hegseth, ang kalihim ng digmaan o kalihim ng depensa, depende sa pananaw mo. Oo, ilang beses na niyang sinabi ito. Sa maraming paraan, ang Israel ay simoy ng sariwang hangin, isang kaalyadong handang mamuhunan sa depensa at nagpapadala ng kabataan sa labanan. Kapag kailangan natin, hindi dahil gusto natin, kundi kapag kailangan talaga natin. Na may sapilitang pambansang serbisyo na, gaya ng sinabi ko, kailangan maglaan ng malaking bahagi ng budget ng gobyerno ng GDP nito para sa depensa, tama? Ginagampanan namin ang aming bahagi. Ano ang mensahe ni Hegseth sa mga Europeo, Hapones, Timog Koreano at Australiano? Maging tulad ng Israel, huwag umasa sa iba. Maging mabuting katuwang. Tulungan mong ipagtanggol ang sarili mo at tutulungan ka naming ipagtanggol ka at tulungan mo rin kami kapag kailangan ka namin. Sa tingin ko, dahil pa-expire na ang oras, kailangan na nating tapusin. Sa huli, naniniwala akong pinapakita nito na tunay na magkaalyado ang US at Israel at mabuting kaalyado ang Israel. Patuloy tayong magiging mabuting kaalyado at ginagawa ang ating parte. Sa tingin ko, mas pinahahalagahan na ngayon ng Amerika yan. Oo talaga. Tatapusin ko lang ito sa isang kwento tungkol sa sinabi ni Hegseth. Binubuad ko lang ito dahil wala sa harap ko ang eksaktong sinabi niya. Pero sinabi niya na kapag tumingin ang mga Iranian sa langit, makikita nila ang Stars and Stripes at bituin ni David. Sa tingin ko, nasa ilalim sila ng lupa. Hindi sila tumitingala sa langit. Hindi. Ang hukbong himpapawid. Hindi ang ibig kong sabihin. Sobrang takot nilang tumingala. Sobrang takot tumingala. Sa puntong iyon, magpapaalam na ako. Abangan natin. Babalik kami sa susunod na linggo.